Hi! Maligayang pagbabalik sa Tuklasin Mo Movie Recap. Ngayon ay aming ibabahagi ang isa na namang napakagandang pelikula. Kaya sit back, relax, and enjoy the show. Narito ang dahilan kung bakit hindi mo dapat salipan ang iyong kapitbahay. Dahil baka hindi mo alam na ito pala ang iyong ikakapahamak. Magsisimula ang pelikulang ito sa mag-amang sina Kel. Siya ay isang high school student. Ang kanyang ama naman ay si Daniel. Masaya silang nangingisda sa isang ilog. Habang papauwi sila, nabangga ang kanilang sasakyan. Dahil doon, namatay si Daniel. Makalipas ang isang taon, makikita si Kel na natutulog sa kanyang Spanish class. Kinuha naman ng kanyang teacher na si Mr. Gutierrez ang eraser saka ito'y binato sa natutulog na si Kel. Tinanong niya ito kung bakit ito natutulog sa kanyang klase. Sinabi nito na ano na lang iisipin ng kanyang ama sa ginagawa niya. Dahil sa narinig niya, hindi siya nagdalawang isip na suntukin ito. Makikita na nagharap sa korte ang guro ni Kel at siya. Kasama niya sa korte ang kanyang ina. Sinentensyahan siya ng hukom ng 3 buwan para isuot sa kanyang paa ang isang kakaibang bracelet. Sa kanilang bahay, may 2 opisyal na nagbabantay kay Kel. Ang bracelet ay may 100 metrong radius na nakapalibot sa GPS modem. At kung lumampas siya sa radius o tanggalin ito sa saksakan, darating ang pulis para sa kanya. Kung sakaling tumakas man siya, meron lamang 10 segundo para malaman ang kanyang lokasyon at siya ay mahuhuli. Sa loob ng bahay naman, nagbayad ang kanyang ina ng danyos dahil sa ginawa niya. Naiwan doon ang isang pulis at sinabi ito sa kanya na Spanish teacher niya ay kanyang pinsan. Dahil wala siyang magawa para sa kanyang pagkaka-house arrest, nanood siya ng maraming episode ng mga pelikula. Habang nanonood, kumakain siya ng peanut butter na may kasamang Hershey's chocolate sauce. Maya-maya, dumating ang kanyang ina. Naiinis ito dahil maraming kalat sa kanyang kwarto. Nakikita niyang tamad na tamad din ang kanyang anak. Dahil sa inis, pinutol niyang connection ng cable at kinansela ang kanyang subscription sa Roblox. Sinabi din ito na linisin niyang kwarto niya dahil doon. Sinimulan naman ni Kel ang paglalaban ng kanyang mga damit. Saka siya uminom ng Red Bull. Nang makatulog siya, bigla siyang nagising sa ingin ng isang truck. Dumungaw siya sa kanyang bintana. May nakita siya na isang pamilya na lilipat sa kabilang bahay. Tinitigan niya ang isang babae. Maya-maya nagambalang pagtingin niya sa biglang tunog ng doorbell. Nang buksan niyang pinto, nakita niyang nasusunog na paper bag. Mabilis na itong pinatay gamit ang kanyang paa, ngunit nagsisi siya nang malaman yun kung ano ang laman ng paper bag. Isa palang dumi na dumikit na sa kanyang medyas. Nakita ang 2 bata na may gawa nun, kaya mabilis niya itong hinabol. Habang nasa daan siya, naalala niyang GPS na nasa paa niya. Nakita niyang umiilaw ito ng kulay pula. Nagmamadali siyang bumalik sa loob ng bahay, ngunit huli na siya. Dumating na naman ang pulis at tinuli siya sa kapinusasan. Doon nakita niya ang babaeng si Ashley. Na love at first sight naman si Kel sa babae nang masulyapan niya ito. Maya-maya, tinawagan niya si Detective Parker sa telepono. Sinabi niya na hindi niya sinasadya ang nangyari kanina at sinabi din niyang hindi na iyon mauulit pa dahil desididong matupad niya ang pangako niya. Dahil determinado na siyang hindi ulit makalagpas sa kanyang hangganan. Nilagyan niya ng harang ang paligid ng bahay para malaman niya kung hanggang saan lamang ba siya maaaring makatakbo. Maya-maya, nakita niya si Ashley na nagmamaneho. Ngunit nang malapit na ito bigla siya nagtago at saka pumasok sa loob ng bahay. Matapos nun, nakita niya si Ashley sa isang bintana. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang best friend niya si Ronnie para bisitahin siya. Matagal din silang hindi nakita. Sinalubong niya ito ng may kasiyahan sa kaniyakap. Umakyat sila sa taas ng bahay. Sinabi ni Kel kay Ronnie kung ano ang ginagawa niya. Makalipas ang ilang araw, dahil daw sa ginagawa niyang iyon ay hindi na siya nababagot. Inabot niya kay Ronnie ang isang binocular. Doon nalaman niyang ito ay naniniktik sa kanilang kapitbahay. Doon, nakita niya si Mr. Spitz na nakikipaghalikan sa kanilang katulong. Habang papunta ang kanyang asawa sa country club, sinabi niya hindi siya isang stalker. Nag-oobserba lamang daw siya sa kanyang paligid. Dinala ni Kel si Ronnie sa kanilang living room. Sa kanya sinabi na naroon ang pinakapaborito niya silipan. Iyon ay si Ashley. Nang araw na yun, pilit niyang kinukuha ang mga sulat sa mailbox. Nag-iingat siya dahil baka mag-red na naman ang GPS na nakasuot sa kanya. Maya-maya, lumapit sa kanya si Ashley. Nagalok ito ng tulong sa kanya. Nakapag-usap sila sandali ngunit tinawag na siya ng kanyang ina. Pagsapit ng gabi,
Nanonood siya ng balita sa TV kasama ang natutulog niyang ina. Nakita sa balita na mayroong babaeng kinidnap kamakailan lamang. Naiinip siya sa kanyang panunood kaya nagpasya siyang panuuri na lamang ang isang babaeng nag-yoga. Ngunit napansin siya ng babae kaya agad siyang yumuko. Napagtanto din niya na madilim ang paligid kaya imposible makita siya nito. Muli niya sinilip si Ashley. Nakita niya na pumasok sa silid ni Ashley ang ama nito at siya ay sinisigawan. Saka nito padabang isinarado ang pinto. Bago pumunta sa kanyang kwarto, nakita niya si Mr. Turner na late na nakauwi. Sumakay ang isang kapitbahay niya sa sasakyan nito. Bago makaalis, napansin niyang ang sasakyan nito ay katulad ng sasakyan na sinasabi sa balita. Kinabukasan, nagsimula mag-imbestiga si Kel sa kanyang kahina-hinalang kapitbahay. Nagtago siya sa likod ng bakod nila saka pinwesto ang paa niya sa ginawa niyang harang. Maya-maya, nakita siya ng kapitbahay. Lumapit ito malapit sa bakod. Nagtanong ito kung anong ginagawa mo. Akala ni Kel nakita siya nito ngunit ang rabbit palang nilapitan nito. Makalipas ang ilang sandali, muling bumalik si Ronnie sa bahay ni Kel. Pinag-usapan nilang nangyari sa kanya at sinabi nito sa kaibigan niya na sigurado siyang kidnapper ang kanyang kapitbahay. Maya-maya nakita naman niya si Ashley nagsuswimming habang papalapit si Ronnie sa bintana. Biglang tumama ang binocular sa bintana. Dahil doon kinabahan silang dalawa. Sumilip si Kel. Nakita niya nakatingin si Ashley. Matapos noon, biglang tumunog ang doorbell. Kinakabahan si Ronnie dahil sa nangyari sa kanila. Nang buksan nilang pinto, nakita nila si Ashley. Nagtanong ito kung bakit natagalan sila sa pagbubukas ng pinto. Ang naghihinalang si Ashley ay pumasok sa kwarto ni Kel. Nang kunin nito ang binocular, nagtanong ito kung sinisilipan ba siya nito. Nagsabi ito na hindi. Sinabi naman ni Ronnie nag-spy sila kay Mr. Turner. Sinabi nila dito ang tungkol sa balita at sinabi din nila ang tungkol sa piyot na sasakyan nito. Nang silipin ni Ashley ang sasakyan nito, nakita niya maayos naman ang sasakyan at walang gasgas o yupi. Sa likod naman ni Ashley, palihim niyang inaamoy ang buhok ng babae. Pagsapit ng gabi, naghanda silang tatlo para matyagan na lalaki. Nakakuha si Ronnie ng isang bungkus na mga kagamitan sa pag-spy mula sa kanyang tiyuhin. Nag-espiya sila buong gabi. Matapos ang matyagang paghihintay, maya-maya nakita na nila si Mr. Turner. Huminto ito at nakita nila na ito ay may kasamang isang babae. May hawak itong isang kutsilyo na parang aatakihin ng babae mula sa likod. Kinakabahan sila sa kanilang nakita. Ngunit pagtayo nito, hiniwa lamang pala nito ang tag sa kanyang bagong damit. Iniisip nila na baka sugar daddy ito ng babae at hindi isang kidnapper. Nang sandaling iyon, tinapos na nilang pag-iispiya sa matanda. Lumabas sila Kel at si Ashley. Ihahatid na niya ang babae sa bahay nito. Nang makabalik si Kel sa kanyang bahay, sinimulan niya muli mag-spy kay Mr. Turner. Nang sinilip niya ito, nakita ang babae na parang sinusubukan na makatakas at makaalis sa loob ng bahay. Sinubukan niya i-record ang pangyayari ngunit aksidente nag-on ang flash ng kamera. Sa takot, nagtaka siya at naupo sa sahig. Sa kanya itinaas ang kamera para makuha na ng nangyayari at malaman niya ang nangyayari. Dahil wala siyang makita, sinubukan niya muling gamitin ng binocular para malaman ang nangyayari. Ngunit ng sandaling iyon, nakatingin na sa kanyang matanda. Sa takot niya, muli siya nagtago sa kagumapang upang kunin ang nagre-ring niyang telepono. Ang nasa kabilang linya ay si Ronnie. Sinabi niya dito sitwasyon niya. Maya-maya, nakita niyang babae na nakalabas na at sumakay sa isang sasakyan. Kinaumagahan, habang naghahanda ng almusal si Kel, nakita niya si Mr. Turner sa loob ng kanyang bahay. Sa takot, kinuha niyang kutsilyo sa kanya ito tinanong kung anong ginagawa niya sa kanyang bahay. Maya-maya, lumabas ang kanyang ina at sinabing tinulungan siya ni Mr. Turner na makalabas sa isang tindahan. Nag-offer din ito na tulungan ng kanyang ina na palitan ng na-flat na gulong ng kanyang sasakyan. Nakalimutan ng kanyang ina na naiwan pa niya sa sasakyan ang gatas kaya binalikan niya ito. Nakita niyang GPS na nasa kanyang paa. Tinanong siya nito kung anong kanyang ginawa. Sinabi naman niya na sinuntok niya ang kanyang teacher. Sinabi naman ni Robert na naalala niya ang kanyang high school days. Ginagawa din daw niya iyon para lumayas ang teacher. Maya-maya, dumating ng ina ni Kel. Inalok ito ni Robert na minsan daw ay mag-dinner silang dalawa. Pagsapit ng gabi, may party sa bahay ni Ashley. Ginawa niya iyon dahil wala ang kanyang mga magulang sa bahay. Muli, nag-i-spy si Kel sa party. Nakitang isang lalaki nagpapapansin kay Ashley at yumayakap. Sa kanyang inis, inilabas niya ang speaker, saka siya nagpatugtog ng malakas. Dahil doon, napatingin ang mga tao. Maya-maya, dumating si Ashley para tanggalin ang saksak ng speaker. Ngunit pinigilan siya nito. Pinagbantaan pa niya ito na
itatapon niya ang kanyang iPad. Nagtapat naman siya sa babae na nag-i-spy na siya dito simula nang sila'y makalipat ng bahay. Sinabi niyang lahat na nalalaman niya tungkol dito, kahit pang malilit na detalye tungkol sa kanya. Matapos marinig ni Ashley ang lahat ng iyon, hinalikan niya si Kale. Sa kabilang bintana naman ng bahay, mayroon tumalsik na dugo sa bintana. Maya-maya, nakarinig ng isang sigaw si Ashley. Nakita nila ang pinaghihinalaan nilang kapitbahay na mayroong hinahatak na isang bag na may dugo. Kinaumagahan, nagpasya sila na muli silang mag-iimbestiga. Sinimulan ni Ronnie na sirain na buksan ng sasakyan para malaman niya kung ano ang nasa loob ng bag. Si Ashley naman ay sinusundan si Robert sa isang shop para na di malaman kung ito'y pabalik na sa kanyang bahay. Nagawa ni Ronnie na buksan ang kanyang sasakyan. Nang muling tumawag si Ashley, sinabi nito na wala si Mr. Turner at tingin niya ito ay pauwi na. Pinagmadali naman ni Kale si Ronnie sa ginagawa nito. Habang nagdadrive naman sa parking lot si Ashley, biglang nagpakita si Robert sa kanyang harapan. Sinabi nito sa kanya na alam niyang sinusundan siya nito. Sinabi nito sa kanya na tantanan siya at hayaan siyang mag-isa. Na magsama-sama silang tatlo, pinlano nila kung anong susunod nilang gagawin. Sinabi ni Ashley na itigil na nila ang kanilang ginagawa bago pa yung lumala. Maya-maya, biglang tumawag ang kanyang ina. Sinabi nitong anniversary ng kanyang mga magulang saka siya umalis. Pagsapit ng gabi, muli nagsiyasat si Kale sa matanda. Sinimulan niyang i-finalize ang blueprint sa bahay ni Robert. Gumawa siya ng isang portable camera at kinonek niya yun sa telebisyon. Habang inaayos niya yon, biglang dumating si Ronnie at ito ay kabang-kaba. Sinabi nito sa kanya na naihulog niya ang kanyang cellphone sa loob ng sasakyan ni Robert. Sinabi naman sa kanya ni Ronnie na kukunin nila ang cellphone nito sa loob ng sasakyan. Ngunit kailangan daw muna niya na mapuntahan ang garahe ni Robert. Dala na isang kamera, nagawa nilang mabawi ang cellphone at nais ni Kale na kunin ni Ronnie ang isang bag. Kinuha ni Ronnie ang bag at sinabi nito kay Kale na nakakasulasok ang amoy ng bag na iyon. Sinabi din nito na may nakita siyang buhok. Sinabi nito sa kanya na huwag niyang galawin o buksan ang bag na iyon. Maya-maya, biglang nagsarang gate ng garahe. Nagpanik si Ronnie at ito'y tumakbo sa loob ng bahay. Susubukang iligtas ni Kale ang kanyang kaibigan. Kumuha siya ng isang baseball bat, saka siya pumunta sa bahay ni Robert. Ngunit bago pa siya makapunta sa bahay, nahuli naman siya ng mga pulis. Sinabi niya sa mga pulis na nasa loob ng weirdong bahay ang kanyang kaibigan at mayroon din daw na isang katawan sa loob ng pamamahay na iyon. Sinabi ng isang pulis na i-check ang garahe ni Robert. Sa kanilang pagsisiyasat, nakita nilang patay na usa. Sinabi ni Robert na nasagasaan niya ang usa na yun habang siya ay nagmamaneho at inilagay niya yun sa loob ng kanyang sasakyan. Sinabi ni Kale na kasalanan pa din ang nagawa niyang yun. Sa kanilang bahay, ipinaalala sa kanya ng kanyang ina na sila ay pupunta sa korte kinabukasan. Matapos nun, pumunta ang ina ni Kale sa bahay ni Robert at humingi ito ng pasensya sa ginawa ng kanyang anak. Pinapanood niya ito mula sa kanyang bintana. Maya-maya, nakatanggap siya ng isang text mula kay Ronnie. Sinabi nito sa kanya na tingnan ang kanyang TV. Nang kanya itong tingnan, nakita niya si Ronnie na walang malay. Nang buksan niya ang kanyang cabinet, bigla siya nitong ginulat at sinabing nagbibiro lamang siya. Nagalit ng husto si Kale sa ginawa nito. Sinabi nito na maayos siya nakatakas sa loob ng bahay ni Robert. At sinabi din niyang wala siya nakitang kahinahinala sa loob ng bahay nito. Pinatawad siya ni Kale sa ginawa niya. Sinabi din niya na nasa bahay ni Robert ang kanyang ina para humingi ng tawad. Inihanda ni Ronnie ang video camera nang sa gayon makita nila kung anong nangyayari. Sinabi din ni Ronnie na babalik din siya agad. Habang nanonood mag-isa, may napansin na kakaiba si Kale sa video. Nalaman niya na iyon ay yung babae na kidnap. Nang sandali ding iyon, inaatake na ni Robert ang kanyang ina. At hindi pa natatapos doon. Dahil nakarating na ito sa kanilang bahay, hinampas niya ng baseball bat si Ronnie. Pagkatapos ay pumanhik si Robert para atakihin si Kale. Nakita siya nito sa screen kaya agad nakailag si Kale. Mabilis siyang bumaba at sinubukang i-unplug ang GPS modem na nakakabit sa kanya. Ngunit bigla siyang inatake ni Robert. Ginawa niya lahat ng makakaya niya ngunit yun ay hindi pa din sapat. Lumabas siya ng bahay at sinubukang patunugin ang kanyang alarm. Ngunit napigilan na naman siya ni Robert. Dahil sa lakas ni Robert, nagawa niyang talunin si Kale sa kanya ito ginapos. Nagising siya sa kanyang kwarto. Pinagbantaan din siya ni Robert na kaya niyang isisi sa kanyang lahat ng pangyayari. Nang marinig yun ni Kale, naiyak siya. Ngunit hindi umepekto iyon kay Robert. Pinwersa siya nitong sumulat at aminin ang lahat. Bago niya pa yun magawa, biglang dumating si Ashley sa kanyang bahay. Nagkaroon din siya ng pagkakataon para atakihin si Robert. Tinulungan siya ni Ashley na atakihin si Robert.
Nang sandaling iyon, mabilis silang nakatakas. Pinakawalan siya ni Ashley. Sinabi din niya sa babae ng kanyang ina ay nasa bahay ni Robert. Sinubukan niya lusutan ng kanyang GPS ngunit biglang umatake si Robert. Bago pa sila mahuli, tumalo silang dalawa sa swimming pool ni na Ashley para hindi gumawa ang alarm ng GPS. Matapos noon, mabilis siya nagtungo sa bahay ni Robert para iligtas ang kanyang ina. Sinira niya ang pinto nito. Samantala, sinubukan ng pulis na tumawag sa bahay ni Nakiel, ngunit nagpasya na ito na gagawin na lamang niya iyon pagkatapos niyang kumain. Sa bahay naman ni Robert, galit na hinahanap ni Kel kung nasaan ang kanyang ina. May nakita siya na kakaibang espasyo. Dahan-dahan niyang inalis ang harang nito. Pumasok siya sa loob nito, ngunit napagtanto niya na hindi siya kasya doon. Maya-maya, may narinig siyang ingay sa loob ng bahay. Muli siyang naghanap. Sinuntok-suntok niya ang dingding. Hindi niya sinasadyang mabuksan ang isang secret room. Sa loob noon, nakakita siya ng operating table, pati ng mga freezer. Nakita din niyang ID ng kinidnap na babae. Itinulak niya isang aparador. Muli siya nakakita ng isang secret room. Iniisip niya, gaano ba karami tinatago ni Robert? Nang sandaling iyon, nakarating na ang pulis sa bahay nila Kay. May narinig itong ingay na nagmumula sa bahay ni Robert. Pumasok siya para mag-imbestiga, ngunit inataka siya ni Robert. Si Kale naman habang nagsisiyasat sa silid, bigla siyang nahulog sa isang maputik na tubig. Doon nakita niya mga naging biktima ni Robert. Nagmamadali siyang makaalis doon. Sa lugar ding iyon, nakita niya ang kanyang ina na nakagapos at may takip ang bibig. Bago pa niya ito mapakawalan, inatake na siya ni Robert. Nang tatapusin na ni Robert si Kale, bigla siyang inatake ng ina ni Kale. Dahil doon nagkaroon ng pagkakataon si Kale na labanan si Robert. Tinamaan niya ito sa tiyan, saka ito nahulog sa butas. Nang dumating ang mga pulis, ligtas na nakauwi ang mag-ina. Makalipas ang ilang araw, aalisin na din sa wakas ang GPS na nakakabit kay Kale. Sinabi din sa kanya ng babae na sa tingin niya, si Kale ang kauna-unahang agad natanggalan ng GPS dahil sa kanyang magandang asal. Pagkatapos nun, pinuntahan niya agad si Ashley at silang dalawa ay magsasama ng buong summer vacation. Kapatid, kung nagustuhan mong video na ito, ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para palagi kang updated sa bago nating mga videos. At ito ang kwento ng tuklasin mo. Maraming salamat po at hanggang sa muli.